Parehas silang nakasilip ni Terence sa may pader habang pinapanood ang dalawang matanda sa garden. Hagikik siya ng hagikik habang tutup ang labi at ang mister naman niya ay nakatayo sa may likod niya. Parang teenage girl sa Belinda sa paningin niya dahil hindi maalis ang pagkapula ng mukha noon sa kilig. Buhay na buhay pa rin ang walang kapantay na pagmamahal ng bianan niyang babae para sa dati noong asawa, kaya tama pala ang papa niya. Pagmamahal ang kailangan ni Belinda mula sa una nitong minahal. True love really comes once in a lifetime. Look at them, dumulag. They're so sweet. Kalabit niya sa tiyan ng mister niya na naghahalo na ang amoy ng ginisa at mamahalin nitong perfume. Yeah? Nito lang naman kaya tumango siya. Alam niyang wala naman itong sasagot na mahaba-haba. Ito nga ang pinaka-boring na taong nakilala niya pero sadyang hindi boring ang mga pagkakataon na kasama niya ito. He seldom speaks at first, yet she still enjoyed his company and his foul mouth. It's because you love him. This is the very first time I saw them having romantic dinner together. What did you do to make him say yes into this? He's so into his firstborn kids. May himig pa rin ang hinampombos ng pabebe niyang asawa kaya naman hinimas-himas niya ito. Kung alin man ang nahihimas niya ay hindi niya alam dahil nakatingin pa rin siya sa mga magulang ni Terence. Huwag na magtampo. You still never miss this precious chance of your life anyway. There they are, happy. Wala naman ako sinabi kay Daddy Davis alone. I just asked him if he could spare a moment for a date. He nodded. He never said yes. Parehas naman kayo ng kilos eh. Tango lang, iling lang, body language. Kambod niya saka ito tiningala at natawa pa siya. Nailing lang naman ito at napangiti kaya natulala siya. Ang gwapo talaga nito lalo kapag ngumingiti. Hindi ito mukhang bugnutin na anghel. My dad is not like this, for all you know. All he knows are work, obligation, and that's it. Kaya nga mana ka sa kanya. Kibit balikat niya, saka siya ulit tumingin sa gawin ng dalawang matanda na nakatingin sa gawin nila. Agad siyang napatango at napasiksik sa katawan ni Terence. Tumago ka bilis. Hila niya sa kamiseta nitong suot pero sa laki nito, mahihirapan talaga itong magtago. You two, why not join us here? Boss iyon ni Davis kaya natingalayan niya sa Terence na nasa harap niya at halos humalik na siya sa dibdib nito. He's bracing his arm on the post and she's hiding. Tayo ba? Kagat-dali ring tanong niya sa asawa na nakasilip pa rin. Tayo nga. Nito naman kaya napasilip siya ulit. Come here, eat with us. Paypay naman ni Belinda sa kanila. Come. Hinawakan na ni Terence ang kamay ni Fiona bago pa siya makapagprotesta. Hinila siya nito papunta sa mesa ng mga bianan niya. Para sa inyo po ito, Mi. Anya kay Belinda na tumingin kay Davis. We are all for this kind of stuff and our happiness is just about our kids. Ani naman ni Davis. We already talked about what happened. Before I talked to Terence, I and Belinda had mutually understood everything. And that means... Agara na sambot na Terence sa sariling ama. Tumingin sa Davis sa dating asawa at hinawakan ang kamay noon na nasa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan silang mag-asawa. Well, remarry. Anang matandang lalaki kaya natutup niya ang mga pisngi habang nakanganga. Nag-umpisang maging emosyonal si Belinda at si Terence naman ay napalunok. Nakatulala na parang hindi makapaniwala. I realize that I don't want to die lonely. I want to live my life with your mother. But you're old. No sex left at all. Hana Terence kaya siya ay halos mabingi pa lalo na nang tumawa sa Davis. Grabe talaga ang bibig ng asawa niya. Kahit nasa harap ng mga magulang ay walang pangingimi na magsalita ng kung ano-ano. Sex won't make my life happy anymore, Terence. I just want to keep your mom this time. The thing I never had a chance to do before. Or I had a chance but never fought for it. Paliwanag ng ama nito at noon naman ito tumingin sa kanya. Huminga na parang nauupusan ng hangin. Agad siyang humawak sa dibdib nito at tinapik ito habang pigil niya ang matawa. Okay ka lang? This is your fault. Tumulo sa mga labi ni Terence nang sulyapan ang labi niya. Ako? Ano naman ang kasalanan ko? Mami inapi na naman ako. Pakampi naman niya sabihan ng babae saka siya tumakbo sa may likod nito.
Yumakap si Fiona sa leeg ni Belinda at tinawakan naman nito ang mga braso niya kaya binalatan niya ang asawa niya. She's influenced me. Ani Davis, kaya halos manlaki ang mga mata niya. Po? Ano namang impluensya? Wala naman siya ginagawa. Wala naman siya itinuturo dito, saka si Davis ang pinakamautoridad na taong nakilala niya. Kaya ito ang dapat na nakaka-impluensya at hindi siya. I saw something, and I will keep it for myself. Ngiti ni Davis sa kanya. How about Lombard and Josh, Dad? Namulsa si Terence at tumingin ng diretso sa mga mata ng ama. They're old, and I don't even care anymore. I've done my part. I already gave up everything for them. When I saw you and Fiona fighting together against your brothers, I realized what I had just lost, and the thing I never had. I never had my companion. I had to face all the trials of my life, all alone. Parang emosyonal din ang mga mata ni Davis habang nagsasalita kaya iniyakap din ni Fiona ang isang braso sa balikat ng matanda. Ay, no more crying na. We're happy, and Terence is so proud that at the age of 32, finally, he has a complete family. Nalakihan niya ang ngisi nang tingnan sa Terence habang nakatingin din ito sa kanila. Lagpasan ng tingin nito at parang may nakikitang kung ano na hindi niya nakikita. Wala itong imik na kinuha ang cellphone sa bulsa at kinuhanan sila ng litrato. Tapos ay pinakamasdan iyon ng husto. I'll take a shot. Stand beside your wife, Terence. Faustina came, pushing a serving cart. Parang may iba rin sa babae at mukhang magaan ang pakikitungo noon sa kapatid. Siguro naman ay naiintindihan na rin ni Faustina ang dahilan ni Belinda kaya sumuko ang bianan niya. May mga pagkakataon siguro talaga na dumarating sa buhay na isang babae na sumusuko kahit sa taong minamahal, lalo pa kung nasasaktan na ng husto. Iniabot naman ng isang cellphone sa tiyahin at lumapit sa kanila. He stood casually beside her and put his arm around her shoulder. Formal itong nakatayo at walang ngiti kaya naman yumakap siya sa katawan nito at pakit ng umiti sa camera. That felt as the most wonderful shot of her life. Yan. Sa susunod, may maliit ng bata sa mesa ninyo. Biro ni Faustina at nangingiting tumingin sa kanya kaya naman parang namula siya at parang nailang nang titigan siya ni Terence sa muka. You're taking your pills, right? Halos bulong nito kaya naman parang sumakit ang dibdib niya. Bakit siya nito tinatanong kung gumagamit siya ng pills? At base sa tono ay para itong naniniguro. Tumango na lang siya at pinilit na huwag ipakita ang sama ng loob. Papatayin siya nito sa oras na magbuntis siya, kaya hindi niya sasabihin na tumigil na siya sa pag-inom ng contraceptive. Isa pa, ang sakit ng puso niya kapag iniinom niya iyon. Hindi naman siya makapagsabi dahil sa ugali ni Terence na walang sawa. Malamang na mainis pa ito sa kanya. Umikot siya papunta sa kabila ng mesa para tuluyan itong iwasan. Alam naman niya na sa una pa lang ay inilalaan nito ang sarili sa ibang babae. At ngayon na mabubuo na ang pamilya nito, baka malapit na rin siyang mabura sa litrato. Nakahabol lang sa Terence ng tingin sa kanya kaya para maitago ang nararamdaman ay matamis niya itong initian habang inaasikaso niya ang pagkain sa mesa. Just sit down, darling. Kami na bahala. Kumain na kayo ng baby boy ko. Pigil ni Belinda sa kamay niya nang tangkain niyang lagyan ng pagkain sa plato ang mag-asawa. Sanay naman po ako sa ganito, mommy. Namimiss ko na rin pong pagsilbihan ng mga kapatid ko kasi. Ani na lang niya pero siya din ang kusang napatigil dahil tumunog ang cellphone niya. She's really expecting a call from her friends and she's sure that it's one of them. Excuse po. Paalam ni Fiona sa mga bianan at saka siya tumalikod. Dukot ang cellphone sa bulsa ng pantalo niya. Si Zayla nakarehistro sa telepono kaya kaagad na binundol ng kaba ang dibdib niya kahit pa ayaw niyang mag-isip ng masama tungkol sa kalagayan ni Carla. She swiped the screen and was ready to put the phone on her ear but somebody grabbed it. Laking nga niya nang maglakad sa Terence papalayo habang nakadikit ang cellphone sa tanga nitong malaki. Oy! That's mine! Bustos nito! Naikuyom niya ang kamao sa hangin at hinabol ang asawa niyang jasmoso at ubod ng seloso. Seloso na sobre, wala namang gusto sa kanya. Inabutan niya sa Terence sa may main door at doon ito tumayo. Warang nakikinig sa kausap. Tumayo rin siya sa harap nito at parang batang tumingala matapos na hawakan ng damit nito sa may tiyan. And what does she need? Medyo salubong ang mga kilay nito kaya lalo siyang naalarma. Pakausap ako. She's so worried to hell. How severe?
Terence glanced at her and she felt so weak. Anong how severe? Tutup ang labi ay kaagad na nanubig ang mga mata ni Fiona. Malala ang kapatid niya at baka mauna siyang mamatay sa pag-aalala. Terence, pakiusap naman. Pakiusap niya at tuluyan na siyang umiyak. Hindi pa rin ibinibigay na Terence ang cellphone sa kanya at yumakap lang ang isang braso nito sa batok niya. Hinalikan siya sa ulo. She sobbed and stomped her foot. All the happiness she felt a while back for her in-laws suddenly melted. Just keep in touch and ask the doctor to do everything. Ani pa ng asawa niya kaya lalong napanganga si Fiona. Kapag kuha na ipinatay nito ang tawag kaya lalong sumama ang loob niya dahil hindi niya man lang nakausap si Zale. Sa inis niya ay hinampas niya ito sa dibdib. Bakit mo pinatay? Bakit hindi mo pinakausap? Halos sinhalan niya sa Terence at gigil niyang pinaghahampas. Would it help? He calmly asked, but she still fumed. She hit him again on his arm. But what you did also never helped. Kapatid kong pinag-uusapan dito at wala kang pakalam sa amin. Bulalas niya at tumigas lang naman ang mga panga ni Terence. Ang init sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya kanina inapalitan ng lamig. Parang tumigas ulit ito sa paningin niya at may gumuhit na hinanakit sa mukha nito sa mga mata. You're right. I guessed I must never do what I just did. Pumakbang si Terence matapos na tumalikod at inilapag ang cellphone niya sa kahoy na mesita. Bumalong ang luha niya at hindi niya alam ang sasabihin o kung ano ang mas tamang gawin, lalo na mag-umpisa itong humakbang papaalis. Your sister is in the hospital and I was trying to help. I guess you don't need me, right? You said it. I must not meddle in your family affairs. He bitterly muttered and she just shut her eyes and sobbed. Uuwi na ako. Humihikbing usal niya pero nilingon siya ni Terence at hindi niya matagalan ang apoy sa mga mata nito. Apoy na malamig pa kaysa sa yelo. No! He snapped. You belong here. And you will stay here. Turo nito sa kanatatayuan kaya umiyak siyang lalo na parang bata. Terence, what is happening here? Why is Fiona crying? Nag-aalala na lumabas si Belinda sa may pader at lumapit sa anak. Saglit nitong hinimas ang ina sa braso pero sa kanya rin tuluyang pumunta ang bianan niya. Mommy! Hikbi niya saka siya yumakap doon habang nakamasid ang asawa niya na parang galit na galit sa kanya. Uuwi na ako. Nasa ospital si Carla at malala po yata siya. You will have to kill me first before it happens. May pinalidad na sambit ni Terence at tuluyan na itong umalis. Baby boy, come back! Ana Belinda habang alo siya pero wala na lingon na ginawa sa Terence. Ano sama na loob niya na kailangan siyang sakalin nito sa oras na kailangan siya ng pamilya niya? Why does he have to be so mighty all the time? Carla needs her and she could spend her money for her ticket and everything. Kahit pagaling in sa bulsa ni Terence, pinagtrabahuhan niya naman iyon. Bakit ba ang tigas mo Pakiramdam mo ba mamamatay ka kapag iniwan kita rito? Mas kailangan ako ng kapatid ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Namamaos na sigaw niya at halos maglupasay siya sa sahig. No, I don't fucking understand because I'm not part of the family. I was never became part of anything and my wife also doesn't count me in. He stated, looking at her. She stared at him, mouth agape. How could he even say that? Nabigla lang naman siya dahil pakiramdam niya ay kahit pakikipag-usap ay pinagbabawal na nito na gawin niya. Handa na itong sumakay sa sakyan at lalong pumait ang pakiramdam niya sa mga sinabi nito. Terence nga, please naman. Pakiusap niya pero tuluyan itong sumakay sa sakyan at pagkatapos na-i-start ang makina ay mabilis din iyon na lumarga habang siya ay naiwan na nakaupo sa sahig at umiiyak. Mommy! Piksi niya at walang sawa naman sa Belinda sa pag-alo sa kanya. I'll talk to him. I'll talk to Davis. Uuwi ka. Huwag ka na umiyak. Tahan na ha? Terence is just... I don't know. Pasensya ka na kasi ganoon pa rin ang ugali niya dahil sa kasalanan namin ni Davis. Makakauwi ka sa kapatid mo kung nasa ospital siya. Tatawagan natin sila ha? Ngumiti si Belinda habang may luha ang mga mata kaya tumango siya kahit na humihikbi. Bakit ganun? Bakit gusto niya pa rin si Terence kahit na ang sama ng ugali na ipinapakita sa kanya? He's too selfish.
Too possessive and territorial. What is that? Once his plaything will always be his plaything? He would never let go until he said it so? What happened here? Bigla na lang din sumulpot si Davis sa may gilid ng mansyon at nagmamadali iyon na lumapit. Agad siyang dinaluhan ng matandang lalaki dahil talagang nakaupo siya sa sahig ng pasyo. Holy Christ! Get up, Fiona! Get up now! Anito sa kanya at saka pilit siyang itinayo. She stood up and rubbed her nose. Sorry po. Nasira ko ng date niyo. Kaya ko na po mag-isa. Parati naman ako mag-isa. May hinanakit din na sambit niya. Tumanaw siya sa labas ng malayong gate dahil nandoon ang sasakyan ni Terence at gagasino na sa paningin niya. She still prays that he'll be okay. Masama ang timpla noon at huwag naman sanang maaksidente. We told you that our happiness are our kids. And you're one of them, Fiona. Don't say that. Idinikit na Belinda ang noo sa kanya at pinahid pa ang luha niya. We will just talk. Pasok na sa loob at ako na bahala. I'll also call Terence. That boy, he's so impulsive. Impulsive pero mahal niya. Nabigla lang din naman siya kanina kaya iyon ang sinabi niya pero naiinis din siya. Kasi parang parati na lang ang kitid ang utak noon sa kanya. Nag-aalala na nga siya, dumagdag pa kaya tuloy na uubos ng pasensya niya. Pamapihit na siya ay natanaw niya ang ilaw sa pathway. Papasok sa bakuran ng mansyon kaya humaba ang leeg niya kasabay ng pag-ariba ng kaba. Akala niya bumalik ang asawa niya pero parang cab ang pumasok. Matapos na dumaan sa mga gwardya. Nang tumapat ang sakyan di kalayuan sa kanila, ay hinarang iyon ni Leander na nakabantay lang naman kanina pa. To Fiona's dismay, it's Moana. Wala na bang gagawin ng atribidang babae kung hindi ang bumuntot kay Terence? Ano bang tingin nito sa sarili? Anino? Nakita niya iyon kausap ang Mama Belinda niya. Matapos manalo sa Terence sa eleksyon at pagkatapos noon ay umalis na pala iyon ng walang paalam. Where's Terence? Walang kasing seryosong tanong noon sa mga bianan niya. Hindi man lang bumaba ang babae para magbigay galang. Kung sino lang ang sadya, ay yun lang talaga ang lalapitan. Moana. Sa Davis ang sumagot doon. It's not decent for a woman to ask for a married man at this hour. It's late and you must be sleeping. Decent? Uncle Davis? Who's decent? I am decent and that woman is indecent. Sagot noon na mukhang lasing. Hindi ganoon si Moana kung sumagot at para iyong masama ang loob. Tumakas ka ba sa daddy mo? I talked to your father about what you tried to do. He said you were grounded until he decides to withdraw his rules. Well, thanks to your stepmother. Walang galang na sagot ni Moana kaya napaawang ang labi niya. Iba ito kaysa sa mahinhi na batang nakikita niya. Where's Terence? You won't tell? Well, I will find him on my own. Pinukol siya noon na masamang tingin at hindi siya nakapagsalita. Gusto niya itong pagsalitaan pero hindi niya alam kung hanggang saan ang alam ni Moana. Paano kung magsalita ito ng tungkol sa kanya? Hindi lang siya ang mapapahamak sa oras na malaman ni Davis ang totoong estado niya sa piling ni Terence. Pati na ang Mama Belinda niya ay madadamay din at baka siya ang mapalaya sa mansyon nang wala sa oras. Basta na lang umusad ang sakyan na may dala kay Moana at naiiling na lang ang bianan niyang lalaki. Siya ay mas lalong sumakit ang loob dahil pihadong hindi matitiis ng asawa niya ang bata na iyon. Magkikita ang mga iyon at ayaw man niya isipin. Baka kung saan lang mauwi ang dalawa at sa bandang huli ay tuluyan siyang may tsapwera. Abot langit ang inis ni Terence habang pinagmamasdan ng halos subad na bulto ng katawan ni Moana habang wala itong malay sa ibabaw ng kama. Wala itong delikadesa at katulad din ito sa asal ni Lisette. Mahinhin lang ito kunwari pero sobra-sobra ang kulo. Inisikaso niya ito matapos siyang makatanggap ng text message mula rito at matapos na makatanggap din siya ng tawag mula sa ina niya na lasing ang stepsister niya. Kanina lang din niya nalaman na kinausap pala ni Belinda sa Moana tungkol sa alak na may drugs. Umamin daw ito dahil sa kagustuhan na hindi siya mapunta sa iba pero hindi pa rin iyon tinanggap ng mommy niya na rason. His mom still told Moana's father about it and the girl is grounded for an indefinite time. And here she is.
Sumisikdo pa rin ang kalooban niya dahil sa pagtatalo nila ni Fiona. Tapos may pasanin pa siyang isang 17 anyos na babae na halos ipagduldulan ng sarili sa kanya nang ihatid niya ito sa hotel na iyon. Tumalikod na lang sa Terence at masakit ang ulong lumabas ng kwarto. Nakatayo sa labas ang dalawa sa kanyang mga tauhan at ang mga iyon na lang ang pagbabantayin niya kay Moana. He wants to go home, for Dom's sake. Send her to the port when she wakes up and never ever leave an eye on her. I don't want headache. I have more than enough of it. God damn it! Mabalasik na utos niya sa dalawa na sabay naman na tumango. Naglakad siya sa pasilyo para makarating sa elevator. Habang salubong ang mga kilay, hindi niya alam kung anong gagawin niya kay Fiona. Hindi niya alam kung papayagan niya iyong umuwi dahil ang totoo, ayaw niya. Kaya naman niyang pabantayan si Carla sa pinakamahusay na doktor at nurse sa Pilipinas. Pero sa kabila ng kagustuhan niyang iyon ay nakakaramdam siya ng awa para sa asawa niyang halos maglupasay na sa sahig kanina. He wanted to rush to his favorite bar and drown himself, but for the very first time, he was afraid to get drunk and encounter an accident. He was hurt when Fiona told him that he's not into his family problems and family affairs, but he couldn't just let go. Hindi siya pwedeng mamatay lalo pa ngayon na sigurado siya sa gusto niya sa buhay. He'll do whatever it takes just to keep her. Konting panahon na lang sana para tuluyan niyang maiparamdam ang halaga ng asawa niya sa kanya pero dahil sa nangyari, umiral na naman ang pagiging possessive niya. Hawak ang cellphone ay humakbang siyang papasok ng mansion house. Naghihintay ng sumbat mula kay Fiona pero wala siyang natatanggap na kahit na ano galing doon. All of his life, people around him had nothing to do but left him, rejected him, make him feel unwanted. Pati ba naman ang kaisa-isang babaeng mahal niya ay hindi rin siya kayang ibilang sa miyembro ng pamilya nito? Ito na ang gusto niyang simulan, ng paggawa ng sarili nilang angkan at hindi na siya interesado sa kung anong kahihinatnan ng mga magulang niya. He had realized that he just have to make a family of his own and make sure not to let what happened to his parents happen to his own upcoming family. Kaya niya iyong gawin sa pakiramdam niya pero mahirap din pala lalo na sa mga pagkakataon na hindi sila nagkakaintindihan ni Fiona. Love must still prevail and rule their hearts despite the misunderstandings. Yes, naroon pa rin at buong pagmamahal niya sa kabila ng sama ng loob at takot na hindi na ito bumalik sa kanya. Good evening, Lord. Yukod ni Mark sa kanya nang buksan nito ang pintuan at siya naman ay napatanga. Ilan bang mata nito at hindi pa naman siya pumipindot sa bell ay alam na nandyan siya. Hindi niya pinansin ang butler at tumuloy lang siya sa pagpasok pero kusang tumigil sa paghakbang ang mga paa niya nang mapansin niya na may ibang tao sa salas. Terence tilted his head and looked at the man and his temper rises in an instant seeing his brother Lombard. What the hell are you doing here? You're not welcome here. May katigasan ang tono niya at may talim din ng mga mata na tiningnan nito. May dala itong envelope at mukhang may kailangan. Ang kapal talaga ng kuya niya na matapos silang magsuntukan sa harap ng mga matatandang Montefalco ay talagang sumadya pa ito sa kanya. I want you to sign my permit. Tumayo si Lombard at siya ay tumalikod naman. I'm not signing any permit. Lumayas ka na. Itinuro niya ang pinto kahit na nakatalikod na siya. You will not sign any permit? Or, I'll tell Dad about your stupid plan. Marrying a servant girl, a stepdaughter of your lousy mom in exchange for your inheritance and this position at Dublin's mayor. Napakakapal nitong insultuhin ng ina niya at ang miss niya. Wala naman itong ipinagmamalaki. Tumigil ulit siya sa paglalakad at napahugot ng paghinga. Saan ito nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? You think Dad would still love your wife after finding out the truth about her? You would pay her $1 million, a salary for standing beside you as your wife. I could say that she's quite a good actress, huh? Patuloy ni Lambert kaya pumihit siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi nito magugustuhan ang gagawin niya sa oras na maubos ang gahiblang sinulid ng pasensyang natitira sa kanya. Balak niyang baguhin ang takbo ng kasunduan na iyon at balak na rin niyang ipawalambis ang prenup agreement nila ni Fiona. Lahat ay balak na niyang ilagay sa tama. Gusto niyang payagan ang misis niya na umuwi sa Pilipinas pero dapat kasama siya. Paano siya sasama kung napakalaki ng obligasyon niya sa Dublin? Paano niya iiwan ang posisyon niya samantalang wala pa man lang nga siyang 1 linggo na nakakaupo?
Patutunayan ba niyang inutil siya at walang alam kung hindi amang babae lang? Nakipagsukatan siya ng tingin sa mas inutil niyang kapatid. 40 na ito pero mas tanga pala ito kaysa sa kanya. Kung malalaman iyon ng ama niya ay handa naman siya. If that's the start of becoming a new person, a better person, then so be it. Tinanggap na niyang binato siya ng karma at kung lahat ng nasimulan niya ay masisira, hindi bali na. Basta masiguro niya na may pamilya siyang mabubuo kahit na anong mangyari. Kahit na siguro mangyari ang sinasabi ni Fiona na naluluhod siya gamit ulo. Paano ba yun? I have a permit. I want to open a mine and I need your sign for my soon-to-be-constructed building and manpower. Kibit-balikat ni Lambert sa kanya kaya tumingin siya sa envelope na hawak nito at hiningi iyon sa kapatid niya. Permiso para magkaroon nito na legal na mina roon? Magtatayo ng building at mag-hire ng mga lalaki minero? Mga tao ng Dublin? Ang perwisyo na dala ng minahan at ng pabrika nito kung sakali. Anong kalalabasan ng buhay ng mga tao at ng mismong lupa na kinalakihan niya? Iyon ba ang kapalit ng hinihingi nito na pananahimik nito na huwag sabihin sa tatay nila ang tungkol sa kalokohan niya? Bumitaw ng salita si Davis na oras na malamang niloloko niya, mawawalan siya ng lahat. Handa ba siyang mawalan ng lahat kung sa una pa lang naman ay wala na siya talaga? Mismong asawa niya parang ayaw naman siyang ituring na pamilya. Wala ba talagang tatanggap ng buo sa kanya at parati na lang na ang tao ay nakatadhanang iwan siya? O yun ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niyang masama? Ang maiwan na mag-isa at tumanda na walang kasama? Bakit nanubig ang mga mata niya? Sumasakit ang dibdib niya at blurred ang mga mata na itinunghay sa envelope. He's in pain. Hinugot niya ang mga papeles doon at mukhang naghihintay talaga ng pagkakataon ng kapatid niya na makaupo siya at samantalahin ang kapangyarihan niya para sa mga negosyong gusto nitong itayo. You want my sign? Terrence's upper lip curled annoyingly. Die for it! Pinunit niya lahat ng papeles na ipinahanda nito at sa kanya nilamukos habang hindi nilulubayan ang tingin ng kapatid niyang halatang na high-bloodin. You're crazy! Singhal ni Lambert sa kanya pero ibinato niya lang ang mga papel dito at inihulog niya na parang basura ang envelope. Hell, I am. Get out! You're accusing the mayor of this city, insane? Watch your mouth. You're not even on my level now. You've never been. Tumingin siya kay Mark at tumango iyon. Alam na noon ang ibig niya sabihin na palayasin ang basura sa harap niya. Tumalikod siyang parang walang nangyari at nagsimula naman na magmura ang panganay na kapatid niya. Asshole! I'll get into your nerves and you must be prepared to lose every single thing that you have. Nagwawalan sambit ni Lambert pero pumikit lang si Terrence. He's ready. Papayagan na niyang umuwi si Fiona sa Pilipinas para hindi na iyon madamay pa sa galit ng ama niya. Sasaluhin na muna niya lahat mag-isa at kapag tapos na ang lahat, kukunin niya iyon ulit bilang asawa pa rin niya. Mawala na ang lahat, hindi lang ang papel na nagtatali sa kanilang dalawa. He's selfish. Yes, he is. But he's also selfish when he talks about pain for his beloved Fiona. He doesn't want her hurt. He wants her happy. She deserves to be happy. Kung siya lang ang tatanungin ay ayaw niya nang umalis iyon at iwan siya dahil baka tulad sa mommy niya ay hindi na iyon bumalik pa. Pero kung masasaktan lang iyon sa oras na sasabihin ni Lambert ang alam noon sa totoong estado ng kasal nila ng asawa niya, ay handa siyang isantabi ang takot niya na maiwan kaysa makita niyang napapahiya sa Fiona at umiiyak sa harap ng maotoridad niyang ama. Madadamay ang mommy niya at hindi na iyon pwedeng mangyari. Aakuin niya ang lahat para sa dalawang babaeng pinakamamahal niya sa lahat. He's really changed now. Karma changed him and he loves that kind of change. It made him a better person, a selfless one, despite his fears. Ikinurap niya ang mga luha sa kanya, ipinihit ang knob ng kwarto niya. Bumungad sa kanya ang mga damit na nakatupi sa center table at may emoji card pa roon. Nakasimangot na emoji at ang isa ay nakahalik na emoji. Did his wife prefer those things for him? Lumapit siya sa isang puting t-shirt na may itim na imprenta sa ibabaw. Binulatlat niya iyon at totoong napaarko mga kilay niya sa nakita. Mukha niya nandoon pero katawan ng cartoon character. I'm the boss, but she's my boss. Jesus Christ, there's no way he'll wear that shirt. Parang may kapares iyon kaya hinalungkat niya ibang damit pero wala siyang makita na tulad noon. What the hell? Napailing siya.
Malamang na kay Fiona ang kaparas noon at couple shirt ata iyon. Dinampot na Terence ang card at binasa ang nasa likod. The other pair belongs to me. You're the boss, but I am your boss. Belat mo, Lord Mayor. He chuckled like an idiot. Baliw talaga ang miss niya. Dinampot niya isang note at mukhang galing naman iyon sa mommy niya dahil mga formal na button-down shirt ang bigay sa kanya. He felt love. Hindi niya akalain na mga simpleng bagay na ganoon ay magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal at importansya. Muli niyang tinignan ng t-shirt na hawak niya at nangiti kahit mag-isa. He has the sweetest wife ever. One of a kind. Mapangasar iyon sa pinakamalambing na paraan. At saan siya makakahanap ng babaeng handang makapagpatayan gamit ang crispy pata para lang may kakampi siya? No one did it for him. Kung plinano man ni Fiona na mahulog siya, wala siyang pag-asang makaahon pa. Nalipat ang atensyon niya sa cellphone na hawak nang tumunog iyon at message galing kay Fiona ang pumasok. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Bungad sa text nang buksan niya kaya napaupo siya sa sofa at kung bakit sa halip na mabisit siya sa tono ng misis niya ay nangiti pa siya. Surely, she looks like a child. I gave up everything. Bumuka ka ako. Sumerko ako sa kama at inintindi ko lahat ng masasakit na salita mo na makamatay pati kuto pero isa lang ang hiningi ko, hindi mo pa maibigay. My sister is sick and she needs me more than you need me. No, he needs her. More than hell. Hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ko? Pati ang pangarap kong makapangareray, nag-give up ko na para lang madamayan ka sa lahat ng laban mo pero ako, hindi mo madamayan sa laban ko. Kung nasaktan kita sa nasabi ko, sorry. Bakit? Talaga naman na ganoon ka, diba? Wala kang pakialam sa ibang tao kaya ako nasabi iyon pero sorry pa rin. Yun ang mahirap na ipaintindi rito. Ang nakikita pa rin ito ay ang dating siya na walang pakialam sa mundo. Ngayon, anong lakas ng loob meron siya para ipagkanulo ang damdamin niya? Sinuportahan kita. Sa lahat ay nasa tabi mo ko pero bakit mo ko hindi pinayagan na makita ang kapatid ko? Nangampan niya ako sa init ng araw. Sa bagyo. Nandoon ako kahit may sakit ako tapos inuhubaran mo kahit may sakit pa rin ako. Nag-historical na ang madaldal pero basa pa rin siya ng basa sa sona. Please naman, payagan mo ko dumulag. Luluha ako ng dugo kung gusto mo. Jesus. He sighed and shook his head composing a message for his wife. I'll be there at 6 to pick you up. Stop crying now and sleep. Bumuntong hininga na naman siya. Talaga? Yes. Thank you talaga. Hindi ka natampo? Magtatampo pa ba siya kung inuungkat na naman itong history? Not anymore. Rest now, liit. I'll see you tomorrow. Okay. Mwah. May emoji pa iyon na nakahali kaya naman may sariling reaksyon na naman ang pagkalalaki niya. Yeah, sleep well. Isinandal niya ang ulo sa headrest at saka siya tumunganga sa kisame. Hati pa rin ang desisyon niya pero kung pansamantala na dapat niyang iiwas si Fiona sa galit ng ama niya, ay gagawin niya kahit na magsakripisyo siya. Siya yata ang totoong luluhan ng dugo sa oras na magkaloko-loko ang takbo ng buhay, may asawa niya.